Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Isa mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal di Carbonell. Muli, akin pong ipapaliwanag kung bakit pula ang aking bandera ay nasa taas. Sapagkat hanggang ngayon, meron po mga pumipintas sa akin o kaya nagtatanong, Kawaldi, mukhang baliktad ng bandera mo, yung pula nasa taas, hindi ba dapat asul yan? Bayan po ninyo sa isa pang pagkakataong pareho po nito, ipapaliwanag ko po yan. Alam po ninyo, nung binangga ng mga komunistang inchik ang ating mga mangingisda na taga San Jose, Mindoro, abay napunta po ako doon at ako po ay nag-imbestiga bilang media man. Tayo po ay hindi lang vlogger, kundi tayo po ay professional media practitioner. Ang ibig po sabihin yan, talagang veterano na po tayong mamamahayag. At tayo po, pinagmamalaki ko sa lahat, kahit na chismis, hindi po ako naging bayaran. Wala pong chismis na ganyan tungkol po sa aking buhay. Kahit na pinakamasamang kaaway ko, hindi pwede magsabing na si Waldy tumatanggap. Eh talaga may diferensya po ako, hindi ako tumatanggap talaga. Ang ginagawa ko, nagbebenta ako, hindi ako nahiya, nagbebenta po ako ng libro ko. Ito po ay ang pangalawa kong libro, A Country Run Like Hell. Yan po ang aking pong picture bilang author. Ito ang cover, front cover, na meron po, sabi nga ni Percy Lapid, digong nyo. Na digong nyo, satanas. Yan. Kung gusto po ninyo makabili nito, sapagkat pinagbawal ni Duterte ito sa mga bookstore nung siya'y presidente. Opo, presidente siya na 2018 nung aking pong inilunsad ito sa UP, University of the Philippines, by alumni. November 18 po yan. At pagkatapos po niyan, ako po ay nagsunog ng bandera ng China. Kaya ay naging cover po tayo ng mga dyaryo sa buong mundo, maliban sa Pilipinas. Kasi pag sa Pilipinas, tinira mo ang China, eh kalaban mo mga advertisers sa mga Chinoy, mga lusyutan, kung lahat yan. May magugutumin yung radio station mo, yung dyaryo mo. Ganun pa man, yan po paliwanag ko. Ako po ay nagsunog ng bandera ng inchik bilang protesta. Hindi po ako nagpahamak ng iba. Hindi ako nagdala ng kasama. Ultimong driver ko, iniwan ko. Sapagkat pag nakaputukan o nagkaroon ng babag, eh hindi ba rin na po ako mapababag. Sabi na nila kung anong gusto nilang sabihin. Eh siguro, sabi nga ni Duterte, may topak ako. Eh siguro totoo nga. Sapagkat nung ako po ay nagsunog ng bandera ng China, yan po ay aking protesta laban po sa kanilang ginagawa sa ating bansa. Alam po ninyo, sa ngayon, may maraming ebidensya na saklaw na tayo ng China. Una, ang gusto nila talaga maging presidente, sangayon po sa aking informanteng nakasama ko sa bingit ng kamatayan nung kami po ay nag-cover ng Iraq War. Hindi ko na po sabihin ang kanyang pangalan sapagkat siya ngayon ay naka-assign sa Beijing, mga kaibigan, sa Communist China. Kasama ko siya nag-cover. Doon po kami sa Iraqi side. Binobomba ng mga Amerikano. Nakita ko nagliliparan ng mga paa, mga binti ng mga bata na tinatawa ng bomba yung kanilang mga bahay at villages. Eh kami naman, napasama po ako sa 98 na mga journalists from all over the world na nagko-cover ng Baghdad War.
sa Iraqi side. Kaya nagkaroon po kami ng parang kapatiran, bandage, kumbaga sa fraternity, initiation rights namin yan. Binobomba kami mga kaibigan. At dahil po dyan, nalalaman ko kung anong chismis sa Politburo. Sa paniniwala ng aking pong parang kapatid na media man dyan sa Beijing, ang talagang presidente na sa bansa natin ay ang ating Vice President, si Sara Duterte. Si Duterte family, meron pong agreement yan. Kitang-kita naman. Huwag na po natin hanapan ng dokumento ng resibo. Kitang-kita sa kanyang mga body language at pananalita ang pagtatunggol niya ng hayagan sa China. At ang kanyang mga kasapakat dyan sa Senado, ganun din ang tono. Lalo tigit, yan sila Marcoleta, sila Robin Padilla, Bongo, na nung nagkaroon pa nga ng pandemic, abay, sabi ni Bongo, bakit natin babawalan ng mga inchik? Why single him out, unquote? Why single out the Chinese? Ito naman si Duterte, sabi niya, xenophobia. May takot daw tayo sa mga inchik. Ito naman si Bato de la Rosa, paputulan ko ang leg ko pag tayo ay sakop na ng inchik. Gusto ko nga putulin leg mo, hindi ka naman nagpapakita ni Malka. Ngayon, mga kaibigan, yan ang paliwanag ko kung bakit pula ang aking pong bandera. Sapagkat nung nagsunog ako ng bandera, binaliktad ko yung bandera ng Pilipinas pula sa taas. Ang ibig sabihin, hoy China, hindi kami natatakot sa iyo. Nagproprotesta ako sa ginawa mo sa mga kababayan ko. Ito ang sagot ko. Sinundihan ko yung bandera ng China, mga kaibigan. Yung mga media Pilipino, mga barkada ko pa, tinawagan ko. Pare, cover mo naman yung aking gagawin bukas sa Makalawa. Magsusunod ko ng bandera sa harap ng Chinese Embassy. At yung kotse ko, ibabangga ko sa gate ng Chinese Embassy. Hindi ko po maibabangga sapagkat meron po hagdan at katabi po ng karsada, meron pa po mga bakal na mga bakod. May mayuyupi lang yung aking sasakyan. Ganun pa man, yan po aking paliwanag at tayo po ay inatake ng inatake. Hindi ng China ang umatake sa akin, mga Pilipino. Sino ba yung siraulo na yan? Nagsusunod ng bandera. Kung sunugin din nila bandera natin. Duwag. At ang tumitira sa akin, mga Pilipino, kahit na dito po sa ating YouTube, hindi po tayo kinakasan ng inchik. Lalabanan ko sila. Pero yung mga Pilipino, mga duwag, pinagbibigyan ko kasi Pilipino eh. Bueno, nandiyan nagsasabing tumatanda na si Carbonell na paurog. Nasaan ba siya nung presidente si Duterte? Bakit ngayon lang siya matapang? Nasaan ka noon? Hindi mo alam? Akong kumasa sa kanya, mayor pa lang siya. Hinamon niya ako ng duelo. Kumasa ako, hindi siya sumipot. Nung mayor ang anak niya si Baste, hinamon ko rin, hindi rin sumipot. Pero babalik po tayo dito sa usapin ng China. Ang China, mga kaibigan, kitang-kita ko yung sinasabi sa akin ng contact ko sa Communist China na media man. Hindi po siya inchik. Siya po ay Kastila. Ngunit marunong siya magbandarin. Kaya siya ang itinalaga ng isang periodiko na hindi ko po sasabihin. At siya po ang nagbibigay sa akin. Ang sabi niya, China owns the Philippines. Don't kid yourself, Waldy. Ano ibig sabihin? Pag mo nang binubulag ang sarili mo, Waldy, ang Pilipinas ay under na ng China.
Ano po ang resibo dyan? Ang aking pong ebidensya, nakikita ko sa kilos ng ating Supreme Court, nakikita ko sa kilos ni Sara Duterte na wala siyang pakialam sa Kongreso, wala siyang kiber dyan sa impeachment. Alam niya, sa tulong ng China, hindi siya ma-impeach. Sa kinikilos ng ating Senado, akalain ninyo, dapat nagtatanggol sila sa ating bansa. Pinagtatanggol nila mga magnanakaw. Hating-hati ang Senado natin. Ano po ibig sabihin yan? 19 pro Duterte, 5 makabayan. Makabayan block sa Senate. Mga kaibigan. Yan po ang kalagayan natin ngayon at yan po hindi ko tatantanan. At lahat ng mga naninira sa akin, magpakasawa kayo. Hindi ko po kayo atrasan, maaaring hindi ko kayo huntingin, pero pag nagkabanggaan tayo, hindi ko po kayo tatantanan. Papatulang ko kayo. Pag hindi ko kayo makita parang Duterte, palabanin mo. Para pag lumaban, tirahin mo. Kaya yung mga matatapang, napakaduwag po niyan. Dinadan ako sa mga telepono, sa mga text. Nung isang gabi, 9 na beses nagtitext sa akin. Aba, napakasipag. Palibasa, marami kang load. Minsan lang ako sumagot. Sapagkat, ang dami po nun siya Sinabi ko, alam ko kung sino ka. Uunahan kita, hahantingin kita. Yan po dahilan kung bakit tayo po ay nakatalaga na ang ating buhay dito po sa pagtatanggol ng ating bansa. At hindi po tayo magpapauna sa kanila. Marami nagki-question, wala po tayong gagawin kundi mag-aksaya ng oras sa kasasagot sa kanila. Abay, titiran ko na lamang po yung mga inchik. Ito pong kanilang foreign minister, ito mga kaibigan, itong kanyang sinabi, we are the first sovereign state who did scientific research and completely mapped the Benham Rise. Therefore, on behalf of the People's Republic of China, yung pong komunista in Chick, I, Wang Yi, foreign minister, claims the entire eastern Philippine Sea and declared that Benham Rise as Chinese territory. Deklarado sa buong mundo, mga kaibigan. O ito, kopya, pinunita kopya sa Washington Post. Deklarado. Walang umaangal. Ang ginagawa ng ating mga senador at nila mga Pilipino, sila nagbabangayan, pro-Chinese, anti-Chinese, o pro-Pilipino. Bakit hindi tayo maging pro-Pilipino lahat? Yan po philosophy kung bakit sinusuportahan ko si BBM. Hindi dahil sa kapwa ko siya Ilocano, kundi dahil sa kinakailangan natin merong presidente maninindigan at si BBM parang si Pinoy Aquino nanindigan para sa bansang Pilipinas nung sinabi niyang hindi ko isusuko kahit na metropolgada ng teritoryo ng Pilipinas sa anumang dayuhan. Abay, medyo pumalakpak po ko riyan. Kaya kung hindi ko man siya binoto, sinasantabi ko yung aking pong politika at ako ay susuporta, magkaisa lamang tayo bilang isang bansa. Pag ang kalaban po natin ay ibang bansa, bakit tayo nag-aaway-aaway? Bakit natin pinapayagan merong mga Marcoleta, merong mga Cayetano, merong mga Robin Padilla, may mga Bongo, merong mga makapiling senators, mga Chinators, mga kaibigan. Huwag po ninyong igalang na yan. Pag nakita ninyo yan sa mall, huwag ninyo saluduhan kayong mga police o security guard. Kunyari, patay malisya kayo, hindi nyo saluduhan. Nung araw, nung kasagsagan ng corruption ni Gloria Macapagal Arroyo, ang nagtatanggol sa kanya, isa sa mga nagtatanggol, alkalde ng Maynila, ang pangalan, Lito Atienza.
nandun po ako sa Rockwell, abay mga tao ay nagbubu. Ako, bakit nagbubu mga tao? Nakaganon pa mga bibig. Boo! Pero malakas, marami. Nung tinanong ko yung isang tindera doon, bakit nagbubu yung mga tao? Eh, sir, inuulit na uli nila. Kung nakikita nila rito si Mayor Atienza, nagbubu sila eh. Tinignan ko, aba, si Mayor Atienza nga, naka-Hawaiian shirt ng pula. Ganun pa man, tayo pa ay na-touch sapagkat na nagkakaroon ng sense of nationalism pagka makabayan ang ating pong mga kababayan. Lahat ng mga magtatango sa China makapili, mga kaibigan. Lahat ng pumapabor na palayasin dito, may persona non grata natin ang ambassador ng China na nililecturean tayo tungkol sa demokrasya. Eh wala naman demokrasya sa kanila, ay dapat po natin galangin mga senador na yan. Pero ang problema, minority po yan. Karamihan, mga tipong Marcoleta, tipong Amy Marcos, tipong Robin Padilla. Yan ang mga kasuklam-suklam ng mga senators, China-tors, mga kaibigan. At hindi ko po tatantanan yan. At kayo na nananakot sa akin, hindi ko kayo atrasan. At kayo na mga tumitira sa akin, binabas pa ninyo ako. Eh, anong issue nyo? Na ako ay may edad na? May edad na, totoo. Eh, dapat proud kayo na kahit may edad, handang maglingkod sa bayan. Ako, si Waldy Carbonell, nagsasabing, inibig ko Pilipinas. China, layas! Mga makapiling Pilipino, tagpasin ng mga liig. Magdemanda kayo pag natagpas ko na kayo.